Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli magbabahagi ng konting kaalamang legal. Po, binabati ko yung aking mga subscribers. Tayo ay parami na ng parami, 135,000 na subscribers, going to 136 na. Yung aking mga viewers, yung mga bago pa lang napapagawi sa aking channel, sana po ay mawili kayong manood nitong aking mga vlogs. Ano po? Kung nagustuhan niyo yung vlog ko ngayon, ay i-like ninyo, tapos mag-subscribe kayo, i-share ninyo po para maraming makapanood at mabahagi na natin ng kaunting kaalaman. Okay, so ngayon meron tayong panibagong topic. Ito ay iba naman, hindi po tungkol sa lupa pero napapanahon, makabuluhang topic dahil nakikita na rin natin sa social media marami ang nagko-commit ng ganitong uri ng pagkakamali o matatawag nating krimen. Ito po yung topic natin ay yung cyber libel. Opo, cyber libel. Okay. Noong araw wala pang hindi pa na nagagawa yung batas na yan sapagkat nung araw hindi naman masyadong active o wala pang social media gaya ng Facebook, YouTube, TikTok. Dahil sa ngayon ay, yun nga, meron na tayong mga ganyan, ay nagagamit siya ng medium channel para mag-convey ng message sa ibang tao. Kahit na yung ginagawa nila ay lagpas na sa batas. Ibig sabihin ay gumagawa na sila ng bagay na hindi nila alam ay isa na palang krimen. Ito yung tinatawag na cyber libel. Okay, noong una, libel lamang, wala pang mga computers, mga cellphone. Kaya nung una, ang naging kaso muna, criminal case, ay libel. Ang libel ay yung pagsusulat sa mga periodiko, sa mga dyaryo, ng mga yung against sa isang tao, imputation of a crime, sinasabihan mo ang isang tao na siya ang gumawa o pinagbibintangan mo na siya ang gumawa o ng isang krimen, defect ng isang pagkakamali o isang depekto sa kanyang pagkatao, pwede rin ng defect, crime, at kung ano-anong mga ginawa niya na kung ating papakinggan ay hindi natural o hindi normal. So, okay, noong araw, libel lamang yon dahil printed ang pagkakasulat ng hindi ka nais-nais na mga salita laban sa isang tao. Pero ngayon nga, dahil meron ng computer, cellphone, ay ang ginagawang medium ay yung mga computers and cellphone na. Okay, there are 4 elements of cyber libel. 4 po ang sangkap o elemento ng cyber libel. Unang-una, merong defamatory imputation of a crime, defect, or kung ano mang hindi magandang gawain sa isang tao o sa isang kumpanya o sa isang grupo. Bumanggit ka ng krimen na ginagawa ng isang tao, imputation of a crime or defect. At yun ay sinabi mo sa social media. So, yan ang number 1 element, imputation of a crime, defect. At yan ay nakarating na identified ng offended party. Ibig sabihin, yung sinasabihan mo niyan ay nakilala ng mga tao sa either kung ano mang social media mo ikinonvey
yung mga salita, mga statements na binanggit against the person. Against the person. Okay. So, number 1, imputation of a crime or defect. Number 2, identified ang offended party, ang victim mo, offended party, identified, kilala ang sinasabi mong o pinagsabihan mo ng ganitong krimen. Pangatlo, ginawa mo ito sa computer o sa cellphone o sa kung ano man gadget na ginamit mo at ito ay naipasa sa ibang tao, nabasa ng ibang tao, bukod sa offended party, mayroon pang nakabasang ilan o maraming tao na nalaman na ikaw ay pinagsabihan ng ganito ng isang offender o ng gumawa ng statement na yon. Okay, so pangatlo yan, dapat ang publication or ang statement ay ginawa sa either computer, sa cellphone, sa laptop, at yun ay kumalat. Kumalat sa social media, nabasa mismo ng offended party, at yung nabasa ng ilang mga kaibigan, kakilala, at nasabi sa kanya. Okay, yun ang number 3 element. At ang pang-apat at pinaka-importante ay merong tinatawag na malice. Merong intensyon na talagang sirain ang taong yung pinagsasabihan ng ganitong krimen o defect. There is malice. May intent talaga to ruin the reputation of the person, of the or the victim. Kailangan ay mapatunayan na merong malice para pumasok ang kaso o ang ginawang act as cyber libel. Okay. So, yan pong apat na yan, kapag yan ay present sa pagkagawa ng isang statement against a person, pwede na pong pumasok ang tinatawag na cyber libel dyan. Marami kasi ngayon, unang-una, mga gumagawa ng fake news, lalo na sa sa mga politiko natin, no? Sinasabihan ng mga ganong masasagwang salita, pinagbibintangan ng ganitong mga krimen. Wala namang pruweba, ebidensya na maliwanag na pwedeng gamitin sa korte. Ngayon, wag na natin pag-usapan ng mga politiko kasi yung mga celebrities and mga politicians ay kasi talaga, pwede natin silang i-criticize sa kanilang trabaho. It's part of the freedom of speech and expression. Pero dapat ay hindi naman natin sobrahan na lalagpas na tayo sa bakod ng unlawfulness. Meron ng pagka-unlawful ang ating banat na statement sa kahit yan ay politiko, celebrity, dahil syempre, if you have the right to or the freedom of exercise the freedom of speech and expression, yung biktima mo o yung sinasabihan mo, meron din siyang right. Pare-pareho lang ang right natin, equal rights tayo, kaya hindi mo pwedeng i-insist na yung sa'yo lamang ang tama. Okay, so tatandaan po natin yan. Sa ngayon ay maraming gumagawa ng mga fake news. Talagang kapag kayo ay naisumbong at merong nagdemanda sa inyo, pwede talaga po kayong hulihin. Sapagkat yan ay isang krimen under our laws ngayon. Opo. Kaya dapat, kung tayo ay merong mga hinanakit o galit sa ibang tao, huwag natin daanin sa social media sapagkat pag tayo nakapagbitaw ng masamang salita sa social media,
pwede po tayong masampahan ng kasong cyber libel. Okay. Mahalaga po yan. Huwag po natin baliwalain yan sapagkat pag yan ay nagtuloy-tuloy ang kaso laban sa inyo, medyo mataas po ang parusa niyan. Mas mataas sa ordinary libel na ginawa pa noong unang panahon. Itong cyber libel ay mas mataas ang parusa niyan. 1 degree higher sa libel. Okay, sana po ay may nakuha kayo ngayon sa akin at ito'y mahalaga po para sa inyo at sana ay huwag kayong gumawa ng mga statements na makakapagdulot o makakapagbigay sama ng loob sa iba at makakapag-lead na masampan kayo nila ng cyber libel. Okay, so hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayong muli sa susunod kong live.